Kaya gusto nilang nag-hire ng mga Filipino kasi kaya nating pantayan yung skills na ginagawa ng mga onshore. Minsan nahihigatan pa natin sila. At saka maganda ang skills ng mga Pinoy ha. Kumbaga ay compared to other countries, hindi tayo madalas nag-i-struggle na makipag-usap sa kanila. Ngayon, kaya sila nakakamura kasi imbis na magbayad pa sila ng opisina, which napakalaki ng rent nila doon ha, tapos yung equipment, ipoprovide pa nila. Tapos lahat ng overhead expenses nila, kung meron silang brick and mortar na office, ang laki ng natitipid nila if nag-outsource sila. So hindi ko alam kung anong nakakatawa sa sinasabi mo get home. Probably hindi ka pa na-expose talaga dun sa mga clients na willing naman talagang magbayad ng sapat. Ang nakikita lang natin madalas is yung mga lowballer, which hindi naman talaga maiiwasan. Ang tanging way lang natin na ma-prevent na maka-encounter ng lowballer is by making sure that we stick to our guns. Stick to our guns! Kapag alam mo kung anong ino-offer mo na service, confident ka sa skills mo, alam mo na matutulungan mo yung business, pag nakipag-haggle sila ng hindi acceptable para sa iyo, napakadaling mag-no. Pero, hindi mo rin pwedeng sabihin dun sa iba na talaga namang nangangailangan na huwag tanggapin dahil lowball. Again, ang dami nga yung bansa ang naghihirap. Even the people onshore, ramdam na ramdam nila yung inflation. So for you to say na wag tanggapin ang certain offer dahil mababa, ang tanong ko ngayon is, what are you doing about it? Are you helping your co-Filipinos build a more profitable lifestyle? Mocking everyone na tumatanggap ng mababang offer just because kailangan nila without providing a solution does not help the economy at all. So pag-isipan mong maigi yung challenge ko sa iyo ha. Hopefully, you find a way na tulungan yung kapwa mong Pinoy para hindi na tumanggap ng mga mabababang offer.